Tungkol po to kay Kristo, no? Sabi po nila, si Kristo, itinalaga na raw buhat na itatagal sa libutan Itinalaga? na mamatay sa krus po. Itinalagang mamatay sa krus, buhat ng itataga sa limutan. Wala sa Biblia yun. Po kasi yung nga po sinasabi daw po sa Pedro, Na? sa 1 Pedro po ba yun, yung nakilala daw po yung dugo ni Kristo, buhat na itatagal sa libutan. Paano po yun? Hindi ganun ang termino eh. Hindi ganun iyo eh. Hindi ganun. Mabuti sana tiniyak mo kung anong talata yun eh. Sa 1 Pedro po yata yun eh. Yung dugo ng kordero. Opo. Ano mo? Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makapitbagay ang dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan. Ano ibig sabihin doon ngayon ng sinasabi sa'yo ng born again? Yung sabi daw po, yung dugo daw po ni Kristo, nakilala na, buhat na itatagal sa libutan. Oh, ngayon? Ngayon? Ibig ba na sabihin, si Kristo po raw po, tinalaga na raw. Hindi ganun. Mali. Tanungin mo sa kanila, alin yung nakilala na bago itinatagal sa libutan? Alin sa libutan yon? Di pa po yung sanlibutan ito? Hindi. Hindi ganun. Maraming kahulugan ng sanlibutan sa Biblia, iho. Kasi ang Diyos ganito eh. Nung lalangin niya lahat ng bagay, napakabuti. 1:31 ng Henesis, di ba? Pakinggan mo, basahin natin. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito napakabuti. May impyerno ba nun? May parusa ba nun? Wala. Yun ang plan A eh. Ang plan A ng Diyos, huwag kayong kakain. Sa araw na kumain kayo, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Ibig sabihin, there are two possibilities na mabuhay ang tao na walang hanggan o mamatay kung lalabag. Kung halimbawa, ang tao hindi naman lalabag, kailangan ba si Kristo? Di, alin po yung sanlibutan na tinutukoy? Ayun ang tanong doon. Sa ibang araw na natin pag-uusapan yun.